happy birthday to Aljun. You know, God is the giver of life. So, malipayon nga kasumaran sa kabata gipigalan sa Ginoo kinabuhi si Aljun. The scripture says He formed us in the womb of our mother. So ang kasulatan nagtug-an nga kitang tanan yang nagiumol diha sulod sa taguangkan sa atong matago sa kainahan. There is no human being in the world who is an accident. So wala gyud usa ka tawo nga nahimugso ining kalibutan nga sulagma ra. Every person was created by God. Matago sa ka tawo binuhat gayud sa Dios. Amen. And so we celebrate the gift of life. So ato nga gi-celebrar ang gasas kinabuhi. Praise God. And you know, children are the heritage of the Lord. Kaya mga kabataan usa ka panulundon diha sa Dios. They are the blessing of God. Sila gitawag mga panalangin gikan sa Dios. Amen. So, let's go to 1 Timothy chapter 1. Sa libro sa unang Timoteo kapitulo 1. And I encourage you today to really listen to the Word of God, because there is life in the Word of God. So kung magadasid kaninyo nga maminaw dita pagtarong diya sa pulong sa Dios. Amen. And I believe today, if you will listen, that the Lord will speak to your heart. So ako nagato nga kung maminaw mo sa pulong sa Ginoo, ang Ginoo makigsulti sa inyong kasing-kasing. Amen. Dakong kinahanglan nimo kalawasan. Our greatest need is for salvation. Amen. Kinahanglan duo sa Ginoo. We need to come to the Lord. Amen. So, I want to talk to you today about a true encounter with the living God. So makigsulti ko kaninyo karon sa kaminsay nga din ang tinuod nga din pagkahibalag ngadto sa Dios diha sa Dios nga buhi. There are many people who know about God, but very few who know the God of the Bible. So daghang mga tawo nga din nagasulti nga din sila nakaila og Dios, pero jutay ra gayud ang tinuod nga nakaila nga sa Dios nga din anaa ginasulti sumala sa kasulatan. God desires a living relationship with you. Ang Dios nagatinguha o nangandoy siya nga din makabaton siya o kita o diha nimo sa tinuod gayo buhi nga relasyon. He gave His Son Jesus so you could be saved. Iyang gihatag ang iyang bugtong anak aron kita mga luwas. Amen. So you could have freedom in your soul. Aron kita makabaton og kagawasan sa atong matag usa ka kalag. Amen. So my prayer is today you can encounter the God of Scripture. So ako nga pag-ampo karon nga imong ikahibalag gayud ang Dios sumala nga kaning gisgutan sa kasulatan. So 1 Timothy chapter 1 verse 14 and through 16, it says, "And the grace of our Lord was exceedingly abundant with faith and love which are in Christ Jesus. This is a faithful saying and worthy of all acceptance, that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am chief. However, for this reason I obtained mercy, that in me first Jesus Christ might show all long-suffering as a pattern to those who are going to believe on Him for everlasting life." 14 through 16. Sa unang Timoteo kapitulo 1, 14 ngadto sa 16. Ugalang kanako ang grasya sa atong Ginoo, nag-awas uban ang pagtuog ang gugma ngana kang Kristo Jesus. 15. Kasaligan og takos pagadawaton sa bukos ang ginaingon nga si Kristo Jesus mianhi sa kalibutan aron sa pagluwas sa mga makasasala, ug ako mao ang labaw sa mga makasasala. 16. Apan ako gikaluy-an tungod niining maong hinungdan aron nga dinhi kanago nga mao ang labawng makasasala. Si Kristo maka pasundayag sa iyang hingpit nga pailog ingon nga panig-ingnan ngadto kanila
nga managsalig kaniya alang sa kinabuhi nga dayon. Praise God. Can I request Pastor Mike to pray? Magamputa, Lord, ngini nga oras samtang kami magapadayon maminaw magpatalinghog sa imong nga pulong Ginoo. Ikaw ang Dios, hatagan namo og higayon nga madunggan namo ang imong nga pulong makigsulti ka sa matag usa nga niya Ginoo. Nga sayod mi nga ang imong nga pulong sama sa ulan nga di ni mahulog sa yuta nga mobalik nga kawang ra diha Ginoo kanimo. Dalaygon ka samtang kami magpadayon walay makailog sa mga pagdagat diha sa pagpaminaw sa imong nga pulong. Kanimo lamang ang himaya ug dungog sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. So the Apostle Paul said that Jesus Christ came into the world to save sinners. So si Apostol Pablo nagasulat, sumala siya nga sinulat nga si Ginoong Hesus miani sa kalibutan aron sa pagluwas sa mga makasasala. Every person in the world has two things in common. Number one, God loves you. But number two, we all have sinned against God. So matag usa ka tawo nga naa din sa kalibutan dunay duha ka butang nga din common natong tanan. Una, ang Dios may gugma kanato ug kitang tanan usab mga makasasala. See, God loves us. So atong makita nga din ang Dios nahigugma gayud kanato. He cares for us. Siya nagtagad nagatiman kanato. But the scripture says our sin separates us from God. Apan ang kasulatan nagtug-an nga ang atong kasalanan mao ni hinungdan nahimulag ang tawo sa Dios. A holy God is not compatible with a sinful man. Ang usa ka balaan nga Dios dili gayud siya makig-uban sa usa ka tawong makasasala. And so in our sin, we can never know the Lord. So diha sa ato nga sala, tungod sa sala wala gayud kita makaila ngadto sa Dios. That's why the word says that Christ came to save sinners. Mao kana ang hinungdan nga si Ginoong Hesus sumala sa kasulatan miani siya aron luwason ang mga makasasala. That's why the Apostle Paul said that I glory in the cross. Ug mao kana hinungdan nga si Apostol Pablo iyang gihimaya diha ang cross. Because on the cross, Jesus shed his blood. Tungod kay dito sa cross iyang giula ang iyang hamili nga dugo. He took the wrath of God in your place. Iyahang gipas-an ang kapungot sa Dios nga alang unta kanato. Jesus is the only human being who never sinned. Si Ginoong Hesus siya lamang ang bugtong nga diin binuhat nga wala gayud makasinati og sala. He is the divine Son of God. Tungod kay siya usa ka kining anak sa Dios sa Dios nga buhi. And he came to save us from our sin. Og siya mianhi aron pagluwas gikan sa atong mga kasalanan. Amen. That's the greatest problem of mankind. Og mao kini ang kinadak-an nga diin problema sa tawo. And we are all in the same position before God. Og kitang tanan anaa sa samang kahimtang atubangan sa Dios. Guilty. So hulukman. But in Christ, there is salvation. Apan diha ni Kristo adunay kaluwasan. The Bible says that God is merciful. Ang Diyos maluluyan. Amen. Ang Dios siya maluluyon. And He is a good God. Siya ang maayo nga Dios. He is a faithful God. Siya ang matinud-anon nga Dios. He loves His people. Siya nahigugma siyang katawhan. That's why Jesus came into the world. Mao kanang hinungdan nga si Ginoong Hesus mianhi sa kalibutan. To make a way for us to be right with God. Aron siya maghimo og kining dalan o paagi aron kita mahimo nga matarong at tubangan sa Dios. And look what Paul says in verse 16. For this reason I obtained mercy, that in me first Jesus Christ would show His patience. So mao kini diri sa bersikulo 16. Apan ako kay gikaluy-an tungod nga ining maong hinungdan aron nga dinhi kanako nga mao ang lapang makasasala si Kristo makapasundayag sa iyang hingpit nga pailog ingon nga panig-ingnan ngadto kanila. Paul said, I was chosen in the Lord to be an example of God's mercy. Sa Apostol Pablo nagasulti nga din siya gipili sa Dios diha sa Ginoo gikaluy-an siya tungod sa iyang dakong kaluoy. See, if God can save
Paul, then God can save anyone. Kung ang Dios nakahimo gani pagluwas kang Pablo nga grabe ka makasasala, iya usab nga maluwas ang tanan. Because Paul was a murderer of Christians. Sungod kay si Pablo, siya usa ka mga nagapatay sa mga Kristohanon. He was a man who hated Christianity. Siya ang tao nga din nasuko gayud sa mga Kristohanon. And yet, he had an encounter with Jesus Christ. Paniabot ang panahon nga iyang gikahibalag kining Hesus. He understood that Jesus is alive. Iyang nasabtan nga day kining Hesus buhi hangtod sa katuran. The Bible says we have turned from idols to the living God. Ang kasulatan nagtug-an nga diin kinahanglan mo talikod gikan sa mga Dios ngadto sa tinuod nga Dios. Amen. Only the living God can save you. Kay si ang buhi lang mga Dios mo'y makaluwas kanimo. Only the living God can bring freedom to your soul. Ang buhi lang mga Dios mo'y makahatag og kagawasan sa imong katawan. Only the living Christ can break the power of addiction. Si Ginoong Hesus lamang ang diin makaguba diha sa gahom sa pagka-adik. Amen. Jesus is alive. Kay si Ginoong Hesus buhi. The grave is still empty. Kaya ang lubong ni Ginoong Hesus karon nagpabilin nga wa nay sulod. And every one of you he loves. Ang matag usa ka nato iyang higugma. He wants to know you. So gusto siya nga diin makaila ka kaniya. Now Paul encountered Jesus Christ as he was on the road to arrest Christians. So si Pablo iyang gikahibalag si Ginoong Hesus dito sa dalan sa Damascus nga diin paingon ngadto sa mga Kristohanon. And when he saw Jesus, he said, "Who are you, Lord, and what would you have me to do?" Sa dihang iyang nakita si Ginoong Hesus, siya nakapangutana, kinsa man ka Ginoo, unsa may imong tuyo kanako? And he said, "I am Jesus of Nazareth. Why are you persecuting me?" Og si Ginoong Hesus mitubag, ako si Ginoong Hesus nga diin imong ginalutos. See, Paul was rejecting the goodness of God. So si Pablo iyang nga ginisalikway ang kining pagkamaayo sa Dios. He was believing the lie. Iyang gituhuan ang bakat. He believed that he could be made right in his own righteousness. So din iyang gituhuan og iyang gihimo ang iyang kaugalingon nga paagi sa pagkamataro. He did not believe that he needed the Savior. Wala sa mito nga siya nagkakinahanglan di ay og manluluwas. But when you encounter God, everything changes. Apan kung ikaw imong ikaybalag ang tinuod ug buhi nga Dios, ang tanang butang mga usab. Jesus Christ came to seek and to save the lost. Kay sa Ginoong Hesus siya mianhi aron sa pagpangita, pagluwas sa mga nangawala. You are here today and you are either saved or you are lost. So naata karon ini mga dapit, luwas bata o usatas mga nangawala. You are either born of sin or born again into Christ. So diha sa to nga kinabuhi naatas kahimtang nga din na nataw bata diha sa salao di nahimo tang naptaw na pag-usab diha kang Kristo. Only Jesus can save your soul. Kay sa Ginoong Hesus lamang ang makahimo pagluwas sa imong kalag. He is alive today. Kay siya buhi karon. He is calling your name today. Siya iyang gitawag ang imong ngalan karon. You may have no strength in yourself. So wala tay ka igong kusog sa tong kaugalingon. You may be bound today. Mahimo nga din kita karon ginapos. You may be in shackles today. Mahimo nga din naatas kahimtang nga din ginapos. But the Bible says today is the day of salvation. Apan ang kasulatan nagtug-an karon ang adlaw sa And when kaluwasan. Jesus sets you free, you are free indeed. O kung si Ginoong Hesus naghatag kanimo kagawasan nan ikaw tinuod kayod nga gawas. Amen. I want to share a little bit of my testimony with you. So ako nga ipambit kaninyo ang kagamay nga kining kadaugan kanako. This year will be 10 years since I have been set free from heroin addiction. So nini mo nga tuig ikapulo ka tuig nga ni ako nahimong naggawas nun gikan sa pagka drug addict. I used to wake up every day chasing a high. So matag sa nakasinati ko nga sa matag adlaw
ana ako sa kahimtang nga din kung sa pinulungan pa nga wala pa gyud katugpa. I know what it's like to have no hope in your life. Nga din nasayod ko nga din kanang kahimtang nga akong nasinati nga murag wa nay paglaom sa kinabuhi. And yet at 19 years old, I called upon the name of Jesus Christ. Og sa nag-edad ako 19 ka tuig nga pangidaron sa akong kinabuhi nga din gitawag ko ni Ginoong Hesus. I knew that I was close to death. Ako nahibalo nga din nagapaingon ako ngadto sa kamatayo. And a preacher told me there is freedom in Jesus Christ. Ka magwawali nga din nagasulti kanako nga dunay pay kagawasan nga naa diha ni Kristo. Now, at the time, I couldn't see it. So ana nga kini panahon na dili pa nako makita. I was blinded in my sin. Kay tungod kay ako nabutaan tungod sa kong sala. When you're in darkness, it's hard to see the light. Sa diha nga naa kita sa kangit-ngit lisod kayo pagkakita sa kahayag. But in my weakness, in my darkness, I called upon Christ. Ban sa akong kahuyang o diha sa kangit-ngit ning tawag ako kay Kristo. And the Bible says, everyone who calls upon the name of the Lord will be saved. Kasulatan nagtugan sa tanan nga mosampit sa ngalan sa Ginoo sila maluwas. Jesus is not asking you to pick yourself up. Sa Ginoong Hesus wala siya kining pangandoy nga din imo ang kaugalingon imuhang nga tinguhaon ra gyud nga ikaw ray makaluwas. You cannot save yourself. Dili man nato maluwas ang atong kaugalingon ra. You need the transforming power of the gospel. Nagkinahanglan kita sa gahom nga din makapausab sa atong kinabuhi. And you just need to call upon Jesus. O kini gikinahanglan gayud nga mosampit ta sa ngalan ni Ginoong His Hesus. power is greater than every devil. Kaya ang iyaha nga gahom mas dako sa bisan unsang klase sa demonyo. His power is greater than depression and anxiety. Ang iyaha nga gahom mas dako sa tanang mga depresyon o sa mga kabalaka. His power is greater than addiction. Ang iyang gahom mas gamhanan pa kaysa pagka-adik. Amen. And His grace is greater than your sin. O ang grasya mas dako labaw pa kaysa atong His sala. love is greater than your failures. Ang iyahang gugma mas dako ug labaw pa sa atong mga kapakyasan. Amen. And so today you need to come to Him by faith. So, nini mo nga adlaw kinahanglan nga moduol kita ngadto kaniya pinagis pagtuo. Praise God. You can encounter God today. Mahimo ka nga makahibalag sa Dios nini mo nga adlaw. And so October 12th of 2015 was the first day that I was set free from addiction. October 12th, 2015. So sa tuig 2015, Oktubre 12 nahimo kong gawas nun. Amen. And I never knew that God would call me to be a preacher. So wala ko masayod sa pagtawag sa Dios anang panahon na nga din ako gihimo day ko niyang usa ka magwawali. When I was using drugs 10 years ago, I never knew that I would be here today in the Philippines. So diha nga ako kanunay nagamit sa ginadili nga drugas. Pulo na katuig ang milabay ni adto nga higayon na wa ko magtuo nga makaabot ko Pilipinas. I never knew that God had a purpose for my life. Wala ko masayod pa niya tong panahon na nga ang Dios na day dakong katuyuan sa akong kinabuhi. All I knew in that moment was I am lost and I need the Savior, Jesus Kung Christ. tanan nga ako nasayran ato nga panahon na ako usa sa mga nangawala o nakinahanglan kog manluluwas. Today, God calls you to humble your heart. Nini nga adlaw ang Dios nagatawag kanimo imong ipaubos ang imong kasing-kasing atubangan sa And Dios. understand your need for salvation. O din ato nga kining sabdon ang atong pagpanginahanglan sa kaluwasan. And so Paul said that Jesus chose him so that he could be an example of God's mercy. Si Pablo nagasulti nga din siya gipili sa Dios aron siya mahimong ihimplo sumbanan panig-ingnan sa kaluoy sa Dios. Isn't it good news to know that God is merciful? So usa ba ni ka kining maayong balita nga makailata sa Dios nga maluluyon? That in your failure, He still loves you. Nga sa bisan sa imong kapakyasan siya nagpabiling nagmahal na gugma kanimo.
God has not given up on you. Ang Dios wala gyud ka niya di sa likway. He has not forsaken you. Wala ka niya biyai. We are the ones who walk away from God. Nga din usata nga din ni palayo gayud gikan sa Dios. God is still on the throne. Ang Dios nagpabilin na agyapon siyang trono. He never changes. Wala gayoy pagkausap. We are the ones that walk away. So kita lang ang nipalayo kaniya. Whenever the prodigal son left, the father was still in the house. Atong mahinumduman ang usa ka anak nga mausikon, nga diin siya mipalayo siyang amahan, apan ang amahan nagpabilin siyang The panimay. father never changed, Ang amahan wala gyud sab, but the son had to come home. og ang anak mibalik sa iyang panimay. And when he did, he received the mercy and love of the father. Og sa dihang iya kining gihimo, iya hagyapon nadawat ang gugma og ang kaluoy sa iyang amahan. Amen. Amen. Praise God. So let's go to one more scripture, John chapter 10. Sa Juan kapitulo 10. Praise God. Are you enjoying God's word today? Praise the Lord. Thank you. This is the word of God. Amen. So, Amen. John chapter 10, verse 9 through 11. And I'll let Pastor Mike read. Bisaya. Juan 10:9 ngadto sa si ako mao ang pultahan. Kung adunay mosulod agi kanako siya maluwas, og siya mosulod og magula og magakaplag siya masibsib. 10. Ang kawatan mo anha aron lamang sa pagpangawat ug pagpatay ug paglaglag. Ako mianhi aron sila magabaton og kinabuhi og sa pagkabaton ni inis sa madagayaon gayod. 11. Ako mao ang maayong magbalantay sa mga karnero. Ang maayong magbalantay sa mga karnero magahalad sa iyang kinabuhi sa pagpakamatay alang sa mga karnero. Praise God. So Jesus said, if you enter by Him, you will be saved. Sa Ginoong Hesus nagasulti, kung musulod kamo agi kanako, kamo maluwas. Again, ang dakang kinahanglan nimo malawasan. We need to be saved. Nagkinahanglan gayud kita nga maluwas. And praise God that it's by His grace. Kalaygo ng Dios na pinaagi siya hang grasya. The Bible says we are saved by grace through faith in Ang Jesus Biblia Christ. nagsugid nga diin kita nangaluwas pinaagi sa grasya. That's the greatest news the world has ever heard. Ug usa kini sa kinadak-an nga diin balita nga maayong balita nga ang kalibutan makadungog. That I simply come and I am forgiven by God's grace. Nga diin kanang pagduo lang ngadto kaniya diin kita mahimong pinasaylo tungod sa iyong nga grasya. Now notice Jesus said, and then you will find pasture. Og diri atong masayran ang gisulti ni Ginoong Hesus ug kamo makakapla og masibsib. Remember, David said, the Lord is my shepherd. He makes me to lie down in green pastures. Atong hinumduman ang gisulti ni Haring David nga diin siya gigiyahan o gidala ngadto sa lundhaw nga sibsibanan. This speaks of the rest of our soul. Kini siya nagapasabot diha sa pagkabaton o pahulay sa atong mga kalag. Amen. Pahulay diha sa Ginoo. Amen. Amen. There is a rest in the Lord Jesus Christ. Aduna di ay tay kapahulayan diha kang Hesukristo. When you're in sin, there is no rest for your soul. Kung naa kita nagpuyo sa sala, wala gayoy pahulay ang atong kalag. When you are lost, there is no rest for your soul. Sa dihang kita nangawala, wala gayoy pahulay ang atong kalag. But when you are forgiven, when you are born again, there is a rest in your life. Apan kung kita nahimo na nga pinasaylo, nahimong nataw na ta pag-usap, adyo na nagpahulay ang atong kalag diha kang Kristo. Amen. Because Jesus said, I am the Prince of Peace. Kay si Ginoong Hesus nagasulti siya ang prinsipis kalinaw. He said that my peace I give to you. Nagingon siya og ang akong kalinaw akong ihatag kaninyo ibilin diha kaninyo. He is the God of peace. Kay siya ang Dios sa kalinaw. And the Bible says we are justified by faith, and now we can have peace with God.
ang kasulatan nagtugan og kita gimatarong pinaagis pagtuog karon aduna na kitay pakigdait ngadto sa Dios. Today I wonder, do you have peace with God or are you at war with God? So niining mao nga adlaw ako naay pangunauna nga diin naabatay kalinaw sa Dios pakigdait sa Dios o nagpabiling bata nga diin nakigbatok sa Dios. Have you surrendered your will to God? So imuha ba nga gisurrender ang imuha nga kabubuton ngadto sa Dios? Or are you rebelioso anak? Or nagpabiling bata nga supihan supakero nga pagkaanak? See, there's no in between in the kingdom of God. You're either for me or against me. That's the word of Jesus Christ. So mao kana wala gayoy naa sa taliwala nga imong makaplagan naata sa dili pwede nga din ana rata sa tunga mag-agi kay naa diha imong makaplagan uyon bata niya or pagpabiling tang batok niya. And Jesus said in verse 10, the thief comes to steal, kill, and destroy, but I have come that they may have life and more abundantly. Sa versikulo 10 nagasulti ang kawatan no anha aron lamang sa pagpangawat, pagpatay ug paglaglag. Apan ako niani aron magahatag kaninyo sa kinabuhi nga mas madagayaon gayud. See, the plan of the thief, of Satan, is to destroy and to kill and to steal your life. So ang tuyo ra gyud sa yawa nga dinhi ni kalibutan pagpangawat, pagpatay, paglaglag ra gyud sa atong kinabuhi. But Jesus came that we could have life more abundantly. Apan si Ginoong Hesus siya miani aron kita makabaton niya ang kinabuhi nga mas madagayaon gayud. When I look at my wife, I see life more abundantly. Sa dihang magatanaw ko sa kong asawa, makakita ko sa kinabuhi nga mas madagayaon gayud. When I see my brothers and my sisters, I see life more abundantly. Sa dihang makakita ko sa akong mga kaigsoonang babae ug mga lalaki, akong makita ang kinabuhi nga diin madagayaon gayud. When I fellowship in the house of God and experience His presence, I see life more abundantly. Sa dihang ako moadto sa balay sa Dios at makighiusa sa mga katawhan sa Dios, ako makita ang kinabuhi nga mas madagayaon gayud. The abundant life is not about money, it's about the treasure of Jesus Christ. So ang kinabuhing mas madagayaon wala ni siya nagbase kung sa kakadaghang kwarta, kundi na mahitungod gini kang Ginoong Hesukristo nga imong gihimong pahandi sa kinabuhi. We need the treasure of His kingdom. Kinahanglan nato ang bahandi nga makabatunta diha sa iyang gingharian. Forgiveness, Pagpasaylo, kalawasan, kaluwasan, amen, freedom, kagawasan. praise God. Those are the treasures in Christ. So kana siya mga bahandi nga naa gayud ni Kristo. Now, the Apostle Paul, who had this encounter with God that changed him forever, Si Apostol Pablo sa diha nga yang gikaybalag si Ginoong Hesus, siya nausab gayon, nausab ang kinatibuk-an sa iyang kinabuhi. he said that I may know Him and the power of His resurrection. Ingon siya, og ako mahibalo lamang kaniya o sa Ginoo og sa gahom sa iyang pagkabanhaw. Paul had a cry in his heart that I may know God. Si Pablo nagatuaw sulod siyang kasing-kasing nga gusto niya nga makailalang gayud siya sa See, Dios. Jesus made a way that we could know God as our Father. So si Ginoong Hesus naghimo siya paagi nga aron siya makaila sa iyang amahan. And if all else forsake you, God will not leave you. Bisan pa ang tanan talikdan ka sa mga mahal nimo sa kinabuhi, ang Dios di gyud mo biya nimo. When there is no voice to comfort you, the voice of the shepherd will be there. Mahimo nga wa na kay madunggan nga mga tingog nga diin magadasig kanimo, apan ang tingog sa magbalantay nga mas Ginoong Hesus imo pagyapong madungog. When there is no strength from your friends, the strength of God will be there. Mahimo nga dili na ka makakuha og kusog gikan sa imong mga higala kay wala nay usa nga modasig nimo, apan ang kusog sa Dios magpabilin moabot sa imong kinabuhi. Amen. Amen. Because this is the gift of God in Jesus Christ. Tungod kay kini usa ka gasa gayud sa Dios nga naa ni Kristo Jesus. That we would know Him
nga din siya atong nga mailhan. Not dead religion. Dili lang paagi sa usa ka patay nga relihiyon. Not a false confession of faith. Dili lamang kanang nga sayop o dili maayo nga pagsugid sa But pagtuo. true salvation that will transform your soul. Apan ang tinuod gayud nga kaluwasan kini matud og kabag-uhan sa imong kalag. Amen. That's Amen. the greatest need. Mao kana kinadak-an nga atong gikinahanglan. Amen. So today my question is, have you encountered the living God of the Bible? So nimo nga adlaw ako nga pangutana kaninyo nga diin imo na ba nga kahibalag ang Dios nga gisulti sumala sa kasulatan. Because Jesus said, I am the good shepherd. Kay si Ginoong Hesus nag-ingon siya, ako ang maayong magbalantay. And David said, He leads me in paths of righteousness for His name's sake. So si Haring David nagasulti og iya kong gigiyahan niya anang dalan sa pagkamatarong tungod siyang ngalan. Today, if you don't know God, you need to come by way of the cross. So niini nga adlaw kung wala ka makaila pagayod sa Dios, muduol ta diha sa cross. You must be willing to repent and believe the gospel. So andam baka nga diin maghinulsol og mutuo sa maayong balita. You must be willing to surrender your life. So kinahanglan ta nga andam nga ato nga isurrender ning atong kinabuhi. To humble yourself Ug imong ipaubos ang imong kaugalingon. and call upon the name of Jesus Tawag ta Christ. sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Amen. And God loves you. O ang Dios na igugma nimo, He cares for you. siya nagatiman kanimo. No matter how far you have fallen. So unsa man kalayo ang imong nahulugan, But God loves you so much that He gives you a choice. o ang Dios na higugma sa gihapon kanimo pag-ayaw nga naghatag kanimo pagpili. You can choose life or death. So nga diin magpili ka sa kinabuhi ba o sa kamatayon. You can choose freedom or bondage. So imo bang pilion ang kining kagawasan o magpabiling ginapos? Or you can choose to receive Him or reject Him today. So imo bang pilion ang pagdawat kaniya o ang pagsalikway kaniya? You don't have to clean yourself up to come to God. You come to Him as you are, and He will change your life. Ngayon mo doon kita ngadto kaniya sumalas tong kaugalingon tungod kay siya ang atong kinabuhi. You come by faith, and He will save your soul. Maduol ta nga di mo uban sa pagtuo og siya magluwas sa atong kalag. And when you are saved, you will serve God. Sa diha nga ikaw naluwas na atong alagaran o imong alagaran ang Dios. Remember, Jesus said, if you love me, you will keep my commandments. Atong hinumduman ang gisulti ni Ginoong Hesus kung naigugma kamo kanako nagtumanan ninyo akong mga sugo. Because when you are saved, your heart is changed from darkness to light. Tungod kay kung kita naluwas na ang atong kasing-kasing ananay kausaban gikan sa kangit-ngit ngadto na sa kahayan. Amen. So, as we close today, and maybe we can play a song or however you feel led, I encourage you right where you are to call upon Jesus. And also, if you would like to talk to Pastor Mike about salvation or anything, he would be happy and we would be happy to pray with you, because today God is in this place. So sa mga tapos ta karon, so asa man ka nga dapita, so ato ang paubos atong kaugalingon at tubangan sa Ginoo. Niya mo tawag ta sa ngalan sa atong buhi nga Dios. Manindog ta mga igsoon. Hallelujah. So, sa di pa ito magampo sa isa ka nato iblis ang sa bata. Kaya nga kasumaran. So, magawit na ta. Tungod kay ang Ginoo maayo sa itong kinabuhi. Salamat sa pulong atong nadungog. Nagkinahanglan kita og kaluwasan. Kay wala pa'y Ginoong Hesus nga gihatag diri sa kalibutan. So, walay kaluwasan ang tanan. Hallelujah. Itong awitan, itong buhay nga Diyos na himugso.
Matag usa ka tawo na himugso sa kalibutan. Walay usa man himugso nga wala gayoy katuyuan ang Dios. Hallelujah. Usa sa purpose sa Ginoo, anong gihimo ta para mohimog pagdaig ngadto kani Jesus. Hallelujah. Himugso ako ng kalibutan, ubang sarap kong katuyuan, inisugod ko sa kalangitan, ang bulan o kabituan ng imong gipahimutan. At tumawi kong pag-usap ng bugso ko ng kalibutan, ubang sarap ko